Sa panahon ng Kwaresma, inyanyayahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilayan ang misteryo ng Pasko ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama upang maging matibay natin siyang tanggulan sa harap ng bawat tuksot pangamba. Patuloy nawa niya tayong ingatan at patnubayan upang makapamuhay tayong banal at naaayon sa kanyang kalooban. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo'y magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Patuloy tayong inaanyayahan na ihanda ang ating mga sarili para sa makahulugang pagdiriwang ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mapagkakamali, mapagkakasala at pagkukulang. Kababaang loob na pagsisihan natin ang mga ito ng taos sa ating mga puso at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao, ngunit sa pagsuway ng tao sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito, naranasan ng tao ang kaguluhan at kawalang pag-asa na sinasagisag ng kanyang pagkahubad. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." Hindi totoo iyan. Hindi kayo namamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pang-unawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip
sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyang pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Inihahambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus. Ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa kasalanan at umalipin sa sangnilikha. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol sa kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo,
higit ang kinamtan ng mga kinahahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang napawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kaniyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila, upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya.
Makapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magsimba. Nang sa ganon tayo ay makapag-alay ng ating mga panalangin. Ganon din ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Kay ganda na naparito tayo, sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay at kalakasan, ang bukal na mabiyaya na ating kinakailangan sa buhay. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Sana ang kahulugan ng Kwaresma ay hindi natin kinakalimutan. Sana naitanim natin sa ating mga isipan at mga puso kung ano ang ibig sabihin ng Kwaresma. Nang sa ganon ay maging makahulugan ang panahong ito para sa bawat isa sa atin. Muli, ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda bago sumapit ang mahal na araw. Ibig sabihin, pinaghahandaan natin ang mahal na araw. Sa Ingles, tinatawag nating Holy Week. O sa Espanyol, tinatawag nating Semana Santa. Bago dumating ang Semana Santa, bago dumating ang mahal na araw o Holy Week, may 40 days na ibinigay sa atin upang ihanda natin ang ating mga sari-sarili. At dahil ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda, mula nung Miyerkules ng Abo hanggang sa ika-40 araw, ang mga tema ng paghahanda ay pabalik-balik na ipaalaala sa atin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Balik-balik lang siya, yung 5 tema. Kung minsan, 1 tema, 2 tema, 3 tema, kung minsan lahat ng tema ay naipapahayag ng mga pagbasa. Kagaya noong Miyerkules ng Abo, mayroong 5 tema na sinasabi sa atin. Natatandaan niyo pa po ba yung 5 iyon? Ang una ay pagsisisi ng tao sa puso. Pangalawa, ang pagbabalik loob sa Diyos. Pangatlo, ang pagbabagong buhay. Ang pang-4 ay pananalangin. At pang-5 ay ang paggawa ng kabutihan na hindi pakitang tao lamang, kundi bukal sa ating mga puso at kalooban, bunga ng ating pagmamahal at malasakit. Kagaya ng paglilimos, pag-aayuno, at panalangin. Naalaala nyo na, yun yung ating mga narinig mula sa ating mga pagbasa noong Miyerkules ng Abo. Pagsisisi ng tao sa puso, pagbabalik loob sa Diyos, pagbabagong buhay, panalangin, at paggawa ng kabutihan na bukal sa ating kalooban. Sa linggong ito, mayroong isang tema na binibigyan ng pansin. Kung paano natin labanan ang tukso. Narinig natin sa ating unang pagbasa at sa Ebanghelyo ang pagtukso. Una, sa ating unang pagbasa, tinukso ang ating unang mga magulang. Sino ang tumukso sa kanila? Si Satanas, hindi si Ahas.
si Satanas sa pamamagitan ng ahas. Ang ahas ay hindi nanunukso. Si Satanas o ang dyablo ang nanunukso sa atin. Nadaig ba ng tukso ang ating unang mga magulang? Opo. Nadaig sila. Hindi nila nalabanan ang tukso na dumating sa kanilang buhay. Inakit sila ni Satanas. Nais nila ding maging katulad ng Diyos. Nais nilang magkaroon ng karunungan. Marami silang ninanais sa buhay. Ang ganda-ganda na ng buhay nila sa paraiso, hindi sila nakokontento. Kuminsan, dahil sa ating pagnanais, maraming mga tukso. Nais mong gumaling, nais mong maging tanyag, nais mong maging makapangyarihan, nais mong maraming pera, nais mong maging mayaman. Bantay po tayo dyan. Maraming tukso diyan sa pagnanais na iyon. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus ay tinukso rin. Hindi siya exempted. Kahit siya ay anak ng Diyos, tumating din sa kanyang buhay ang panunukso. Isang beses lang ba tinukso si Jesus? Hindi. Many times. Ito ang isa sa mga pagtukso sa kanya. Noong siya ay nananalangin sa tanaman ng Getsemani, tinukso din siya uli. Dito makikita natin na kahit si Jesus na anak ng Diyos ay hindi tinantanan ni Satanas. Ibig sabihin, tayo rin ay hindi tinatantanan ni Satanas. Palagi siyang nakaali-aligid sa atin. At nagbabantay ng pagkakataon kung saan tayo ay mahina. Yung mga mahina, hindi na niya masyadong tinutokso. Yung mga hindi nagsisimba, yung mga parang hindi na nananalangin, yung parang wala ng Diyos sa kanilang buhay, hindi na si Satanas nag-i-exert ng effort. Kasi sabi ni Satanas, akin na yan sila. Kayo na narito. Nagdo-double time sa inyo si Satanas. Kaya bantayan po ninyo. Yung mga wala dito, sabi ni Satanas, akin na yan, wala na yung kalaban-laban. Kaya tayo na naglilingkod sa simbahan, na nagsusumikap gumawa ng kabutihan, na nagsusumikap na sundin ang Diyos at mahalin ang Diyos at ang ating kapwa, tayo na nagsisimba, tayo na palaging nagsusumikap na maging malapit sa Panginoon, nagdo-double time si Satanas. At palagi siyang nakaali-aligid sa atin. Binabantayan tayo kung saan tayo mahina. At tandaan po natin na si Satanas nanunukso na walang pinipiling oras. Mula pagising natin sa umaga hanggang sa matutulog na tayo, nakahiga na tayo, kuminsan pumapasok pa rin sa ating maisipan ang hindi magandang bagay. Pagising pa lang natin sa umaga, sabi ni Satanas, lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka rin. Nakita mo ang maraming labahin. Ay. Hindi ka pa nga nakapagdasal, iniisip mo na
yung magawain sa loob ng tahanan. Tapos bumaba ka, na-prepare mo na sana ang iyong sarili na magsimba, ay nakita mo ang maraming hugasan, nakatambak. Parang naiinis ka, parang nasisira na uli ang araw mo. Tapos, nung gabing iyon, nag-usap na kayo ng iyong asawa na magsimba kayong dalawa. Tapos nakabihis ka na, siya hindi pa nakabihis. At sinabihan mo, tayo na, ba't hindi ka pa nakabihis? Tayo na, punta na ng simbahan. Tapos sinagot ka ng pabalang, ay pumupunta ka ng simbahan na kung ano ang iniisip mo. At kahit nasa loob ng simbahan, narito pa rin si Satanas. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka andyan siya. No? Kung minsan siya ay nasa loob ng inyong bag, mamaya tutunog siya, tututut, tututut, tututut. Tapos hindi mo napigilan ang iyong sarili. Sabihin ni Satanas, baka importante yan. Basahin mo. No? Tapos hindi mo napigilan ang iyong sarili. Andyan talaga siya. Palaging nakaali-aligid at nagbabantay sa atin kung kailan tayo mahina. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang tayo ay hindi kaagad-agad madaig ng tukso. At ano ang ginawa ni Jesus? Bakit hindi siya nadaig ng tukso? Ano ang ginawa niya sa disyerto? 40 araw at 40 gabi. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Nandoon siya 40 araw at 40 gabing nag-aayuno at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. So ano ang ginawa ni Jesus? 40 araw at 40 gabi. Siya ay nag-aayuno. At ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno? Hindi lang sa pagkain. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno ay ang pagsasakripisyo. Ang taong marunong magsakripisyo ay hindi kaagad-agad natutukso. Ang taong walang pasensya at hindi marunong magsakripisyo, gusto niya ng madalian, ay nalalapit sa tukso at madalas natatalo ng tukso. Tandaan po natin yan. Ang taong hindi marunong magsakripisyo ay madaling matalo ng tukso. Halimbawa, yun nga yung labahin. Nakita mo, marami kang labahin. So, anong gagawin mo? Sacrifice mo muna ang labahin. Diyan ka muna sa tabi. Sakripisyo mo muna ang iyong labahin. Mas unahin ko ang pagsimba para makapagpasalamat sa Diyos. At ako ay makapagdasal sa Kanya. Katulad din, galit na galit tayo. Parang
sasabog yung ating kalooban sa galit. At ano ang gagawin natin para hindi tayo madaig ng tukso ng galit? At nais nating sumigaw at magsalita ng masakit na salita. So kailangan isacrifice din natin. Paano? Kasi kapag hindi mo isacrifice, na hindi ka makapagsalita ka ng masakit na salita na hindi malimutan ng tao sa kanyang isipan at sa kanyang kalooban. Si Eva at si Adan, ang ating unang mga magulang, hindi sila nakasakripisyo ng pangaakit ng ganda ng punong kahoy. Hindi nalabanan nila yung pang-aakit ng ganda ng punong kahoy. At dahil hindi sila marunong magsakripisyo sa pang-aakit ng ganda ng punong kahoy, ano ang ginawa nila? Hinawakan at kinain nila ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal sa kanila. Kaya tayo ay tinuturuan ni Jesus para malabanan natin ang mga tukso. Sacrifice. Masarap sana. Sabi ng demonyo, gutom na gutom ka. Gawin mong tinapay ang mga bato. Ano sabi ni Jesus? Sacrifice. Tiisin ko muna ang aking gutom. Kaysa susundin ko ang iyong panunukso. So ang paalaala sa atin ni Jesus na sana'y mag-aayuno tayo sa lahat ng mga makakasama at hindi makabubuti sa atin. Marunong sana tayong isakripisyo ang hindi magandang bagay at ang lahat ng hindi makapagdulot ng kabutihan sa atin. At kapag naisakripisyo natin ang mga ito, ay malabanan natin ang tukso. Kahit sa buhay ng mga estudyante, masarap ang matulog. Sabihan ka ni Satanas na, tulog ka kasi pagod na pagod ka. No? Naglaro ka ng basketball, naglaro ng kayo, pagod na pagod ka. So, matulog ka. Pero kinabukasan may exam ka. Ano ang gagawin mo? I-sacrifice mo ang tulog mo kahit pagod na pagod ka. I-sacrifice mo ang tulog mo para makapag-aral ka kasi may exam ka kinabukasan. Isantabi mo, isakripisyo mo ang hindi makapagbigay sa iyo ng kabutihan. At kuminsan ang mga iyan ay hindi madali kasi gusto natin maalwan at madali. Sa mga maaalwan at madali, diyan tayo kuminsan nadaig ng mga tukso. Pero kapag marunong tayong mag-sacrifice, kahit anumang mangyari, Diyos talaga, maging tapat ako sa Kanya. I will sacrifice. Kaya kailangan ang pagsasakripisyo upang malabanan natin ang mga pagsubok. Pangalawa, sa ibang mga ebanghelista, may dinugtong sila sa ginawa ni Jesus upang malabanan niya ang tukso. Sabi ni San Lucas at ng ibang ebanghelista, si Jesus ay nananalangin 40 araw at 40 gabi saka siya tinukso ng dyablo. Sumuli tayo ay pinaalalahanan na upang malabanan natin ang tukso, kailangan natin ang panalangin. Dahil ang ating panalangin ang magpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos. At kapag matibay ang ating ugnayan sa Diyos, hindi tayo kaagad-agad madaig ng mga tukso. Mga kapatid, hindi kaya
ng awit ni Eva Eugenio ang tukso. Nakantahin natin, tukso, layuan mo ako. Hindi siya lalayo. Lalong-lalo na kapag nakita ni Satanas na lumalapit na tayo sa Diyos. Hindi niya tayo tatantanan. Hindi siya lalayo sa atin. Subaybayan niya tayo kung kailan tayo manghina. Sana meron tayong lakas at sandata upang mapaglabanan ang tukso. Anumang oras dumating ang buhay. Kailangan marunong tayong magsakripisyo ng kung ano ang makapagdulot sa atin ng masama. At pangalawa, dagdagan ang ating pananalangin. Upang kung dumating anumang oras si Satanas upang tayo ay subukin, mayroon tayong lakas upang paglabanan ang mga ito. Magsakripisyo at panalangin, sandata sa panunukso. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinaalaala sa atin na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa bawat sandali, tayo ay tinutukso. Sana ang mga ito ay ating malalabanan sa pamamagitan ng mga pagsasakripisyo at mga panalangin. Dumulog tayo sa ating mapagmahal na Diyos upang tayo ay Kanyang tulungan na malabanan ang mga tukso sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at naway ang Kaniyang salita ang gagabay sa atin. Sa bawat panalangin ating sasabihin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat ng nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita, upang tulad niya kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Huwag mo kaming pababayaan. Tulungan mo kami upang sa anumang oras
malabanan namin ang mga tukso na dumarating sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesu Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayong makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang Ama banal. naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay
sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor naman po ay ang San Roque Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Paalala at paanyaya po, patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Nag-uumpisa na din po ngayong linggo, February 22, ang Dalaw Pamilya ng mga Apostoles sa San Juan Chapel at sa St. Louis de Montfort Chapel. Narito po ang mga susunod na schedule ng Dalaw Pamilya. March 1 sa San Roque at Santa Teresa ng Calcutta Chapel. March 8 sa Our Lady of Perpetual Health at San Pedro Calungsod Chapels. March 15 sa Our Lady of Lourdes at St. Clair Chapels. March 22 sa Cluster Hope Chapels. Sana po ay buksan natin ang ating mga tahanan sa kanila. Inaanyayahan po ang lahat ng mga MS Lenten Recollection sa March 13, Biyernes, sa ganap na ikapito ng gabi sa Woodcraft Bayanihan Chapel. Inaanyayahan din po ang mga batang may edad na 9 hanggang 12 taong gulang, babae man o lalaki na sumali bilang angels sa darating na salubong. Ipasa lamang po ang mga pangalan ng sasali sa inyong chapel leaders. Ang orientation at first practice po ay sa March 1, Linggo, 1:00 ng hapon sa tahanan ni Maria. Maraming salamat po.
Sumuli kapag panahon ng Kwaresma ay wala muna tayong pamamalakpak, no? Sa mga pasasalamat at mga announcement na ating gagawin sa loob ng banal na misa, no? So i-refrain muna natin ang pamamalakpak sa panahon ng Kwaresma. Pangalawa, ang inyong chaplain ay mawala po mula bukas hanggang sa darating na Biyernes dahil magkakaroon po kami ang Missionaries of the Sacred Heart ng Provincial Conference. Ipagdasal po ninyo, isa sa mga agenda na ating ipapaabot sa Provincial Conference ay ang ating pag-a-apply ng ating mission station na magiging Kwasay Parish. So sana ipagdasal po ninyo, i-chat ko sa group chat kung kailan po ang ating schedule ng pagpipresent ng ating agenda sa Manila District. At isa sa mga agenda ng Manila District ay ang pagpipresent natin ng ating mission station ay ready na para magiging Kwasay Parish. At ating hingin sa kanila na kanilang suportahan at i-endorse sa Diocese ng Caloocan ang pagsunod nating pag-a-apply. At ang conference namin ay magsimula po bukas after lunch hanggang sa Biyernes ng tanghali. No? So ipagdasal ninyo na maging matagumpay ang pagtitipon ito ng mga missionaries of the Sacred Heart upang pag-usapan ang mga strategic plans para sa iba't ibang distrito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao upang magiging epektibo ang ating paglilingkod, lalo-lalo ng paglilingkod ng mga MSC. No? So mawala po ako. No? At siguro may mga gabi na makauwi ako, pero pag pagod tayo dahil buong araw na diskusyon, no? At pagsasalita tungkol sa mga plano ng bawat distrito. No? So, kuminsan doon na rin ako matulog at makapagpahinga. No? So, babalik po sa Biyernes ang ating magawain at sa sunod na linggo ay dalaw pamilya sa kapilya ng Santa Teresa ng Calcutta at San Roque. No? So sana buksan natin ang ating matahanan, hindi lang para sa mga apostoles, kundi higit sa lahat para sa ating Panginoong Hesus na nakapako sa krus. Siya talaga ang dadalaw sa inyo. Dala-dala lang siya ng ating mga apostoles. At hayaan natin ang mga apostoles na mag-alay ng dasal para sa ating pamilya. At pagkatapos silang magdasal, binibigyan kayo ng pagkakataon, pwede kayong humalik sa krus, pwede ninyong yakapin ang krus. Kapag merong may sakit sa loob ng kanilang kwarto, dalhin, pakidala po ng krus sa makapatid nating mga may sakit. Kasi sila yung mahirap nating abutin. No? Anyway, sa panahon ng mahal na araw, may pagkakataon din na sila ay aking dadalawin. No? So paalaala din sa ating mga leaders, no? So pakiikot na ng inyong community at paki-submit na mapangalan na may sakit na hindi na nakakapunta ng simbahan para sila ay aking dadalawin, bigyan ng sakramento ng kumpisal at bigyan ng dadalhan ng katawan at dugo ng Panginoon. Sabihan po ninyo sila ng aking pagdalaw, hindi para sila ay mamatay, no? Kundi para sila ay ipagdasal, na kung pwede lang bigyan sila ng lakas, patawarin ang kanilang makasalanan, at ihanda sila anuman ang mangyari sa kanilang buhay. Kasi doon naman talaga lahat tayo pupunta. Walang makaiiwas dyan. No? So, sa mga leaders, pakilista at pakisubmit ng mga pangalan na may sakit nating kapatid, sila ay aking dadalawin sa darating na mahal na araw para ma-line up ko po kung saan po ako pupunta at sino yung mga chapels na uunahin po natin na dadalawin ang kanilang may sakit na kapatid. So ito ay mga bahagi ng ating paghahanda para maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng pag-ibig ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at kanyang muling pagkabuhay. Muli maraming salamat. Magsitayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yung mga beneficiary po ng isang dakot, lumapit po kayo rito.